Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sana humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang sanang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 186 ng International League. Nabigla nga ang lahat sa ginawang play ng Shouko, kaya naman, itong si Todori ay nangako na nga sa kanyang sarili na magseseryoso na ito sa laban. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Dream Team ang bola at dinadala na ito ni Jade papunta sa kanilang basket. Team, tayo naman! Huwag tayong pumayag na lagi na lang silang nakakapuntos dito. Kaya naman, humanda na kayo dahil babawiin ulit natin ang kalamangan sa kanila. Yan ang sigaw ni Jade, sabay dribble ng mahinahon sa bola. Ano kayong binabalak ng lalaking ito? Parang ang hirap basahin ng iniisip niya. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay nilapitan na itong si Jade para bantayan ito. Habang itong si Jade naman ay biglang umite kay Ryota. Sabay pasa ng bola papunta kay Todori. Bansot, hindi muna tayo maglalaban dito, kundi ang mga ace player muna natin. Kaya naman, panoorin mo sila at pagmasdan mo kung paano pabagsakin ng ace player namin ang inyong ace player. Yan ang sabi ni Jade. Habang itong si Todori naman ay nagawa nang makuha ang bolang ipinasa sa kanya ni Jade. At nang hawak na ni Todori ang bola, agad din naman itong binantayan ni Rukawa. Sige Todori, ipakita mo sa akin ang husay mo. Tignan natin kung magagawa mong makawala sa depensa ko at tignan natin kung makakapuntos ka sa akin. Yan ang sabi ni Rukawa sabay depensa ng mahigpit kay Todori. Sige Rukawa, tignan natin kung magagawa mo ba akong mapigilan. Ngayon, humanda ka. Dala ko naman ang babawi laban sa depensa mo. Yan naman ang sabi ni Todori. Sabay sinimula na inatake ang depensa nitong si Rukawa. Sabay spin moves ang sobrang bilis pakanan nito. Sabay hugot sa bola at nag-double crossover pakaliwa naman ito. Ngunit, itong si Rukawa ay hindi nagpapatalo sa ginagawang pag-atake ni Todori sa kanya. At talaga namang nagagawa niya itong sabayan. Ano na Todori? Akala ko pa naman magagawa mong makalagpas sa depensa ko. Pero nagamali ata ako sa'yo. Dahil mukhang hindi talaga ikaw ang totoong ace player niyo sa inyong kupunan. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang nasasabayan itong si Todori. Nang biglang umite itong si Todori. Huwag ka muna mainip Rukawa, dahil nagsisimula pa lang naman ako. Yan naman ang sabi ni Todori. Sabay isang bangga sa depensa ni Rukawa. Sabay isang napakabilis na step back papunta sa rainbow area. Sabay tumalon at tumira ng isang napakabilis na tres. Nalabis na ikinagulat nitong si Rukawa. Dahil na nga sa hindi niya na nagawa pang masundan ang ginagawang galaw nitong si Todori. Ano? Napakabilis. Hindi ko inaasahan ng gano'n na. Nagawa niyang makaliw sa akin ng gano'n kabilis. Nakakainis. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Todori ay tuluyan na ang pumasok sa kanilang basket. At talaga namang hindi man lang ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang maibabanan nila sa 2 puntos ang kalamangan ng Shouko sa kanila. At naging dahilan upang ang lahat ng mga tagahanga ng Dream Team ay magsigawan sa kanilang kinauupuan. Ayos! Ang husay mo talaga Todori! Ngayon, humanda ka na may number 11 dahil siguradong kakawawain ka ng ace player ng Dream Team. Ang yabang mo kanina. Tignan natin kung hanggang saan nga ba yung yabang mo. Sige Todori, pakitaan mo ang ace player ng Shouko. Ipakita mo sa kanya na ikaw ang pinakamahusay na ace player sa ligang ito. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Dream Team. Habang itong mga manlalaro ng Roman ay napahanga talaga kay Todori. Grabe, ibang klase talaga itong si Todori. Kakaiba talaga ang shooting nito. Ngayon, ano nang gagawin mo Rukawa? Ngayon na nagseseryoso na rin ang kaharap mo. Yan ang sabi ni Yohe. Tama ka nga Yohe. Ibang klase talaga ang Todori na yan. Na kahit ako at ikaw ay pinahirapan ng lalaking yan ng sobra. Mukhang papahirapan niya rin si Rukawa. Yan naman ang sabi ni Harochi. Habang itong si Coach Hansei naman ay may napansin kay Todori. Ayan na, mukhang magsisimula na itong si Todori na seryosohin ang laban na. Tignan natin kung ano magagawa nitong si Rukawa laban kay Todori. Tignan natin kung kaya niya nga ba talagang higitan itong si Todori. Yan ang sabi ni Coach Hansei. Mukhang kaya niya naman Coach.
dahil mukhang seryoso na rin naman itong si Rukawa sa laban. Kaya naman, dito natin makikita ang totoong potensyal nitong si Rukawa, lalo na napakahusay ng kanyang katapat ngayon. Yan naman ang sabi ni Sendo. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Okay mga kasama, tayo naman, huwag nating hayaan na makahabol sila sa score natin. Kaya naman, dapat panatilihin natin ang kalamangan sa kanila hanggang sa matapos ang unang half na ito. Yan ang sigaw ni Ryota. Habang itong si Rukawa naman ay nagsenyas kay Ryota na sa kanya ipasa ang bola. Napaka-pride mo talaga, Rukawa. Ayaw mo talagang natatalo ka ng iyong kalaban. Pero sige, ipapasa ko sa'yo ang bola. Total naman, may tiwala ako sa'yo. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Rukawa. At ang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Todori. Aba, mukhang may bala kang bumawi sa akin ah. Pero ito lang ang sasabihin ko sa Rukawa, na malabo kang makabawi sa depensa ko. Sige na, umatake ka na nang malaman mo kung kaya mo nga bang makabawi sa akin. Yan ang sabi ni Todori na talaga namang nakangitay na nakatingin kay Rukawa. Huwag ka masyadong atat, Todori. At kung inaakala mo na hindi ko kayang makapunto sa depensa mo, pues, diyan ka nagkakamali. Dahil madali lang para sa akin na makapunto sa depensa mo. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Sabay tumalon at tumira ng isang napakabilis na tres na ikinagulat talaga nitong si Todori. Dahil na nga sa hindi niya inaasahan na titira agad ng tres itong si Rukawa. Dahil nakadistansya ito sa opensa ni Rukawa. Ano? Akala ko aatake siya. Pero hindi pala. Nadali ako ng Rukawang to ah. Talagang ipinapakita niya ang formang aatake siya sa depensa ko. Pero hindi naman pala. Dahil ang totoong plano niya ay makadistansya sa akin para makapukol agad siya ng tres. Napakatuso mo talaga, Rukawa. Yan ang sabi ni Todori sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Rukawa ay tuluyan naman pumasok sa kanilang basket. At halos hindi man lang rin ito sumayad sa kanilang ring na naging dahilan upang may taas ulit nila sa 5 puntos ang kalamangan sa Dream Team na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Shouko. Ano ka ngayon, Todori? Akala mo ba ikaw lang mahusay sa pagpuntos? Pues, diyan ka nagkakamali dahil hindi mo dapat minamaliit ang mga malalaro ng Shouko dahil lahat sila ay mahuhusay. At higit sa lahat, yung kaharap mo ay isang banta sa inyong kupunan. Kaya naman, humanda ka dahil magpapaulan din niya ng puntos. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Grabe, ayaw magpatalo ni Rukawa dun sa lalaking kaharap niya. Mukhang may gusto ring patunayan itong si Rukawa. Pero ayos lang yon. Ang mahalaga dito ay nagagawa niya ring makapuntos laban sa lalaking yon. Sige lang, Rukawa, ipagpatuloy mo lang yan. Huwag mong ahayaan na matalo ka ng lalaking yan. Yan naman ang sabi ng mga tropa ng Shouko. Nakakainis. Ang bilis nilang mabawi ang nagawang puntos nitong si Todori. Itong may number 11 at number 10. Banta talaga sila sa aking kupunan. Yan naman ang sabi ng coach ng Dream Team. Habang itong si Maki naman ay napangitay sa kanyang kinauupuan. Ayos. Nakabawi agad itong si Rukawa. Mukhang balak gawin ni Rukawa ang mga ginagawa nitong si Todori ah. O baka naman, inaasar niya talaga itong si Todori para mawala ito sa focus. Yan ang sabi ni Maki. Tama ka nga, Maki. Mukhang totoong plano nitong si Rukawa ay asarin nitong si Todori. Pero sa tingin mo ba, magagawa niyang masira ang laro ng ace player ng Dream Team? Yan naman ang sabi ni Fujima. Nang bigla nagsalita itong si Coach Ansai. Nagkakamali kayo, Fujima at Maki. Dahil wala talaga sa plano nitong si Rukawa ang asarin nitong si Todori. Dahil ang totoong plano nito ay ang pagseryosohin talaga itong si Todori sa laro. Dahil gusto talaga nitong si Rukawa na makita magseryoso itong si Todori. At para na rin na mailabas ni Rukawa ang kanyang totoong laro. Kaya naman, pilit niyang hinahamon itong si Todori sa laban. Yan naman ang sabi ni Coach Ansai. Tama nga si Coach Ansai. Yan rin ang aking napansin. Dahil wala naman sa bukabularyo nitong si Rukawa ang mga asar sa laban. Dahil ang gusto talaga nito ay magkaroon ng isang napakahusay na kalaban. At natatandaan nyo ba, yung laban nila sa Inter-High? Halos nailabas na ni Rukawa ang kanyang buong potential sa laban nila sa Sano. Kaya naman, parang nasabik itong si Rukawa nung nalaman niyang napakahusay na manlalaro nitong si Todori. Yan naman ang sabi ni Sendo. Sa kabilang banda naman, itong si Rukawa ay biglang tinitigan itong si Todori ng matalim. Hoy Todori, hindi ka pa rin ba magseseryoso sa laban? Naiinip na ako sa laban nating dalawa. Ipakita mo na sa akin ang iyong totoong laro para mailabas ko na rin ang totoo kong laro. Sige na, ipakita mo sa akin ang tunay na galaw ng ace player ng Dream Team. Ang galaw na tumalo sa mga manlalaro ng Roman. Yan ang sabi ni Rukawa. Huwag ka mainip, Rukawa, dahil dadating din tayo sa punto na yan. Pero ngayon, chill ka lang. Dahil kahit hindi naman ako magseryoso, titiyakin ko sa'yo na hindi kayo mananalo sa amin.
Yan naman ang sabi ni Todori na talaga namang seryosong nakatingin kay Rukawa. At dito na nagtatapos ang Chapter 186 ng International League.